Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong isang reporter or news anchor ba ng GMA7. Kilalang kilala ho itong veterana na rin itong reporter na ito eh. Oho. Si Maris Umali na kung saan isa siya sa mga representative ng GMA7. Siya ho yung nandiyan dyan sa The Hague, Netherlands, dyan sa ICC Court. Siya ho yung representative ng GMA7 na kung saan para ma-update ho ang taong bayan, no? Sa pamamagitan ng GMA7 para ma-update ho ang taong bayan sa mga kaganapan, mga update ho sa mga nangyayari dyan ho kay Digong, dyan sa ICC Court na hinaharap ho ang kasong Crimes Against Humanity. Na ngayon ho itong si Maris Umali, tama ano? Maris Umali, nasasangkot ho sa isang kontrobersyal na video. Ano Shopee? May tumunog na Shopee, sorry po. Nag-notify kasi naghahanap ako ng ano yun. Going back. Na i-issue sa isang controversial na video at isang voice clip na nai-record sa video na nagsasalita itong reporter ng GMA7 na si Maris Umali about ho dito kay dating sekretary ni Digong na ngayon ay abogado, ngayon nandiyan din, si dating sekretary attorney Salvador Medialdia, na habang may kausap si Maris Umali, nakapwa niya rin yata reporter or kakilala doon na OFW, meron silang katabi na kung saan isang netizen or kapwa rin yata nilang reporter sa ibang network, di ko lang alam na hindi nila alam na naka-live pala sa social media platform. Naloko na. Nasagap ngayon, narinig, etong mga sinabi, pinagsasasabi ni reporter Maris Umali dun sa kausap niyang isa pang tao. Na-record dun sa isa rin nilang katabi na habang naka-live sa Facebook ba or anong account yon. Na-record na may binabanggit siya about dito kay attorney Salvador Medialdia na dating secretary ni Digong nung siya'y nanunungkulan bilang presidente. Na-record na di umano para bang ang dating umaarte at umaacting lang itong si umaacting lang itong si attorney Salvador Medialdia. Play natin dati. Kasi ulit natin. ano mo? Nakabutas yung matanda kami. Kasi yung kaya ako nila natinig. Correct. Dito. Kaya yun yung siguro mga pag-usa. Teka, may medyo nang sasagap na hangin Basahin natin yung naka-subtitle, yung mismong actually, sa mga nanonood niyan, gamit kayo ng headset or earphone. Or kung wala naman kayong earphone or headset, yung speaker ng cellphone nyo, tapat nyo sa butas ng tenga nyo para marinig nyo mismo boses ni Maris Umali. Ang sabi rito, pakinggan natin pakinggan natin. Ano mo? Matanda. Nakabutas yung Mata niya kanina. Tapos nakita niya ako, biglang pinikit. Ay ngayon mga kababayan, nabash ngayon itong si Maris Umali, reporter ng GMA7 ng mga DD shit. Siyempre, sino pa ba? Diba?
Nabash kasi hindi nila nagustuhan yung sinabi ni Maris Umali na tignan mo yung matanda. Matanda lang kasi ang tawag daw ni Maris Umali. Para bang ang dating bastos. Matanda naman. Anong gustong itawag? Matanda naman talaga na yan si attorney Salvador Medialdia. Sabi, tignan mo yung matanda, dumilat. Ngayon, nung nakita niyang nakatingin ako sa kanya, biglang pumikit. Alam niyo mga kababayan, ito si attorney Salvador Medialdia. Hindi maiwasang may mga netizen na nagdududa sa ginawa niyang sinakay sa wheelchair, dinala sa ospital. Mayroong mga nagdududa na umakting lang ito. Tapos ilang araw nakalabas din agad ng ospital. Kasi meron hong bidyong kumakalat na kung saan ini-interview siya ng mga reporter din or OFW din. Sabi niya sa video, ewan ko lang kung napanood niyo yun Sabi daw ng mga tao dun sa ICC court, wala raw nakadetain dito na Rodrigo Roa Duterte. Habang sinasabi niya kinikidnap. Para bang ang dating pinagagalit niya lalo yung mga mamamayang Pilipino rito sa Pilipinas na mga taga-suporta ni Digong. Para lalong magalit, malungkot, umiyak at lalong magalit sa administrasyong Marcos. Especially kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, walang raw nakadetain dito na Rodrigo Roa Duterte. May sumabat ngayon. Nung nagsalita siya ng ganung wala daw Rodrigo Roa Duterte nakadetain doon, sabi nung isang sumabat na reporter yata or netizen dyan, hindi totoo yan, sir. Kasi nung nandoon kami sa sabi, biglang inawat ni Salvador Medialdia. Hindi, wag. Ako nang bahala. Wag mong Inawat niyang ganon. Para ba kung pakikinggan mo, siyempre sa edad nating ito, hindi normal yung ganong pag-awat. Para bang ayaw mo parinig yung katotohanan. Para bang mayroong propaganda. Para may something ba? Kaya ngayon, nung na-hospital ito, dinala sa ambulansya, naka-wheelchair, may mga nagduda. Ngayon, sabi nito ni Maris Umali, ano sabi niya? Ulitin natin. Ano mo? Nakabutas yung mata niya kami. Kasi yung kaya ako nila napinig. Ayan tignan mo, yung matanda. Kanina nakabukas yung mata niya. Ngayon tapos nung nakita niya ako, biglang pinikit. Syempre, sa edad nating ito, yung ganong klaseng paliwanag, salita ni Maris Umali, sa ganitong edad ba natin, ano pagkakaintindi natin doon? Para bang ang dating, uma-acting ito si Uma-acting ito si attorney Salvador Medialdia. Uma-acting. Syempre, ganun ba naman pahayag na tingnan mo yung matanda. Kanina nakadilat. Nung nakita niyang nakatingin ako sa kanya, biglang pumikit. Alam ko may mas malinaw pa dyan Alam ko may mas malinaw pa dyan Meron pa ba? Wala na yata. Wala na yata. Ito, pakinggan na. Ito yata. Todo deny si Maris Umali at sinabi niyang hindi daw matanda ang sinabi niya kundi mata niya. Ito ang buong ulat. Ano mo? Nakabutas yung mata niya kami. Kasi yung kaya ako nila napinig. Correct. Kaya ayaw mo siguro matulisan. Meron yung kina-eksena si attorney Medialdia, gumanyan, Siguro sabi na attorney Salvador Medialdia, dilat niya ako kung may mga reporter. Nung nakita niya meron, pikit tayo. Ay nako, puro aktingan, ang puhunan. Para kaawaan, para maging madrama ang lahat na ito, ginagawang teleserye. Alam mo naman ng mga Pilipino, masyadong malalambot ang puso, maaawain.
Binira ngayon din sila ni ano eh. Ni Ramon Tulfo kasi. Oo. Sabi ni Ramon Tulfo. Ayan eh. Nakisaw-saw na naman ang Grabiela Party List sa viral video ng GMA reporter na si Maris Umali. Tungkol sa kontrobersya na pagtawag nito kay dating Executive Secretary Salvador Medialdia ng matanda. Habang ito ay dinadala sa ospital sa Netherlands. Mahilig talagang makisali ang Grabiela sa mga malalaking balita na kinasasangkutan ng mga tanyag na babae. Mapapel o epal ang Grabiela. Kapag malaking balita na kinasasangkutan ng mga babaeng may pangalan na pinag-uusapan. Gaya na lang ng sinabi ni Grabiela na ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloso ay hindi kriminal dahil hindi siya mahirap lamang. Okay na yan. Anong masama sa sinabi ni Maris Umali na matanda? Tingnan mo yung matanda, malay mo, nung mga moment na yun, nakakalimutan niya bigla yung, ikaw naman kasi, Maris Umali, hindi ka marunong din magpalusot eh. Huwag mo sabihin, tingnan mo yung mata. Kahit naman ako rinig ko, sabi, matanda eh. Kahit nilagyan ng subtitle, matanda talaga yung sinabi nyo eh. Sana sinabi mo man lang, kaya matanda na sabi mo. Yung oras na yun, nakakalimutan mo bigla yung pangalan niya. Kasi di ba minsan gano'n, kahit nasa kalisada tayo, nasa ganito tayo, pag may ituturo tayo, pag di nakakalimutan natin ng pangalan, di natin alam pangalan, minsan ang ina-identify natin yung itsura niya. Halimbawa, ayun yung mataba. Ayun yung payat. Ayun yung matangkad, di ba? Ayun yung maitim, yung tisoy, di ba ganon? Kaya nasabi ko, matanda. Dapat ganon ang palusot. Ano masama sa matanda? Grabiela. Mayroon ko sinabi ni Maris Umali, tingnan mo yung gurang, Kanina nakadilat. Nung nakita niyang nakatingin ako sa kanya, biglang pumikit. Yun, masama yun. Ganito pa. Example. Tingnan mo yung matandang lukluban. Lukluban ba ang tawag doon? Tingnan mo yung matandang lukluban. Kanina, nakadilat ang mata. Nung nakatingin ako, biglang pumikit. Yan, di rin maganda. Ito pa. Tingnan mo to, yung amoy lupang matandang gurang na uugod-ugod. Ayun, yan yung mga halimbawang masama, hindi magandang pakinggan. Pero yung sinabi niya lang na, tingnan mo yung matanda. Ano masama doon? Ginagamit yung word na matanda. Bilang pag-identify mo rin sa isang taong hindi mo nakikilala o nakalimutan mo ang pangalan. Mahirap kung sabihin mo, tingnan mo tong uugod-ugod na to. Yan, yan talaga. Diba? Masyado naman kayong... masyado niyang binibaby yung grupo ni Digong na kung saan hindi naman din ganun ang trato nila nung sila ang mga siga-siga dati dito. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Dos Crazy Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita kayo tayo ulit. Bye-bye.